Jesus, I trust in you. Magandang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Faustina Kowalska, ang apostol ng Divine Mercy. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Tuwang-tuwang nagbalik ang 72 at ang sabi, Panginoon, mga demonyo may sumuko sa amin dahil sa iyong pangalan. Nakita kong bumagsak na parang kidlat si Satanas mula sa langit. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang yumapak sa mga ahas at alakdan. Masusupil ninyo ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makapipinsala sa inyo. Subalit magala kayo hindi dahil sa pagsuko sa inyo ng mga espiritu, kundi sapagkat nasusulat sa langit ang inyong mga pangalan. Nang sandaling iyo'y nag-umapaw sa galak sa Espiritu Santo si Jesus at sinabi niya, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinamulat mo naman sa maliliit. Oo, Ama, naging kalugod-lugod ito sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking ama ang lahat. Walang nakakikilala kung sino ang anak kundi ang ama, at kung sino ang ama kundi ang anak, at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak. Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila ng sarilinan, Mapalad ang matang nakakakita ng inyong nakikita. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnais makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig. Mula sa pamilyang hikahos at nagdusa noong unang digmaang pandaigdig, mababa lamang ang pinag-aralan ni Sister Maria Faustina. Kaya nang pumasok siya sa kumbento, kadalasay sa kusina o sa hardin ang gawain niya. Gayunpaman, nakatanggap siya ng hindi pangkaraniwang mga pahayag o mga mensahe mula sa Panginoong Hesus. Hiniling ni Jesus kay Sister Faustina na itala ang mga karanasang ito na pinagsama-sama niya sa mga notebooks. Kilala natin ito ngayon na Diary of St. Maria Faustina Kowalska, kung saan nakapaloob ang mapagmahal na mensahe ng maka-Diyos na awa o Divine Mercy. Sa canonization na Sister Faustina noong taong 2000, tinawag siya ni St. John Paul II na unang santo ng bagong milenyo at dakilang apostol ng Divine Mercy sa ating panahon. Opo, mababa lang ang pinag-aralan ni Santa Faustina, ngunit ginamit niya to the max ang lahat ng kaloob ng Panginoon. Ang kanyang dunong, talino, lakas at bukasyon ay ginamit sa pagtuklas, pagkilatis at pagsabuhay sa kalooban ng Diyos upang sa debosyon sa Divine Mercy, tunay na mabuhay ang lahat sa walang hanggang awa ng Diyos. Tulad ni Santa Faustina, naway gamitin natin ang lahat ng biyaya ng Panginoon sa atin nang matuklasan at maisabuhay ang kalooban ng Diyos. Nang sa gayon, makapagbigay buhay, pag-asa at kagalingan tayo sa gitna ng ating mundong sugatan at puno ng kapighatian. Kapanalig, grateful ka ba sa dunong at talinong handog sa iyo ng Panginoon? Paano mo ito ginagamit? Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga.
Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.